Nakasunod ba? Buhay pa ba ang everyone? Ayan, very good. So next naman tayo, pasok naman tayo sa power natin sa AC circuit. So nung last time, nung kayo nag-aaral ng DC circuit, so iisa lang yung power na pinag-uusapan natin. Ano po? Dito naman sa ating AC circuit, ano po, marami na tayong magiging power na i-discuss ito. Ano po? So meron tayong tinatawag na real power, meron tayong tinatawag na reactive power, at meron din tayong tinatawag na apparent power. Yung ating power na kinocompute natin before, di ba? Using sa DC natin, di ba, ang ginagamit nating formula is P is equal to V times I, which is meron tayong nakukuha ditong watts. Ano po? Sa DC. Ano po? Since dito sa ating DC, wala tayong nagiging losses. Ano po? Wala tayong nagiging reaction. Kasi nga, wala tayong frequency. Diba? Sabi nga natin, pag taas ang frequency, nataas yung reactance na inductive. Kapag nataas yung ating frequency din, bumababa naman yung capacitive reactance natin. Ano po? So since dito sa ating DC circuit is wala tayong frequency, so we can assume na yung V times I natin is watts. Pero dito sa ating AC circuit naman, ang ating V times I hindi na watts. Ano po? Kundi ang ating V times I natin sa ating AC ay siya naman po yung ating tinatawag na VA, volt times ampere. So siya yung tinatawag natin na volt amperes. And ano naman po sa ring watts, saan po natin ginagamit yung watts? So dyan napapasok yung ating real power. Wherein yung ating real power, siya yung ating also known as yung ating true reactive power, performs the real work within an electrical circuit. Ano po? So meaning to say, ibig sabihin natin, ano po, na yung ating nako-consume ano po sa ating circuit ay real. Ano po? Ay parang nangyayari is yung kung ano yung mga loads natin, yun yung ginagamit ng ating real power. Ay yun yung ating real power. Ano po? At yung ating mga nagiging losses sa ating circuit, so dyan naman papasok yung ating reactive power. Ano po? Reactive power natin. So, reactive power naman natin sometimes called wattless power is the power consumed in an AC circuit that does not perform any useful work. So, meaning to say, useless siya. Ano, kasi hindi natin siya nagagamit sa mga loads natin kasi ano po, nag-a-act siya as losses natin or nag-a-act siya as ano po, nag-a-act siya as losses and it has a big effect on the phase shift between the voltage and current waveforms natin. Kung normally, yung sa ating DC circuit, yung ating voltage at saka current ay in phase with each other. Dito sa atin, kapag meron na tayong presence ng ating reaction or yung ating reactive power, ano po, nagkakaroon tayo ng outphasing. Ano po, hindi nagsasabay yung phase ng ating voltage at saka yung current natin. Ano po, so unlike real power, which does all the work, reactive power takes power away from a circuit due to the creation and reduction of both inductive magnetic fields and capacitive electrostatic fields, thereby making it harder for the true power to supply power directly to a circuit or load. Ano po, imbis na yung ating galing sa ating pinaka-supply, ano po, nadadalhin natin lahat sa loads natin. Ano po, hindi nangyayari yung ganun. Kasi yung iba is nagiging inductance siya. Ano po, nagkakaroon tayo ng inductive magnetic field. Ano po, presence ng ating magnetic field at saka yung presence ng ating capacitive field sa ating capacitor at saka sa ating inductor. Ano po, na-absorb nila, na-store nila. Ano po.
And last natin is apparent power. So ito naman yung combination ng ating real power at saka yung reactive power. Ito yung parang kabuuan na binigay talaga ng ating supply. Ano po, yun nga lang, yung supply na binigay natin is na-divide siya into na-consume ng ating load at yung na-waste, ano po, na hindi umabot hanggang load natin. Ano po, so yung apparent power naman natin is meron tayong sinusunod na power triangle. Same siya ng ating impedance triangle, ng ating admittance triangle, na meron tayo dito may consider yung ating true power, letter P, siya nga yung ating real power, so siya yung nasa x-axis natin. Ito yung ating P. Tapos meron tayo dito Q, imaginary natin. At meron tayong yan. Meron tayo dito magiging S natin. Hypotenuse natin ng triangle natin. Ano po, which is meron tayo dyan magiging S natin ay equal siya sa square root ng ating P squared plus Q squared. May nakalagay ba dito formula? So meron tayo dyan makukuha P squared plus Q squared natin. Leg ng ating triangle. Ano po, para makuha natin yung hypotenuse natin. Ito yung gagamitin natin na formula. And pwede rin natin makuha yung ating theta natin, or yung cosine theta natin dito, ay equal naman siya sa ating SOHCAHTOA. Ito yung theta natin. SOHCAHTOA. Cosine natin ay equal siya sa adjacent over hypotenuse. Nasaan yung adjacent ng ating theta? Yung ating letter B. Nasaan yung hypotenuse? Yung ating S. Kaya pwede natin sabihin yung theta natin ay equal siya sa arc cosine ng ating B over S. And itong theta na to, or yung ating arc cosine ng B over S natin, ito yung tinatawag natin na power factor. Ano po? Tinatawag po natin siya na power factor natin, which is it is an expression of energy efficiency. Usually expressed as a percentage, and the lower the percentage is, the less efficient the power usage is. Meaning to say, madaming nagiging losses or mababa yung efficiency ng ating circuit. Imbis na halimbawa 100% efficient na napapadala sa ating electric fan, sa ating mga refrigerator, sa ating mga appliances natin sa bahay, yung ating mga dapat na power na pumunta sa kanila, meron tayo nagiging losses. Nababa yung efficiency niya due to the presence ng ating capacitance at saka yung ating inductance natin. Ano po? So, the more na mapaliit natin yung angle natin dito, di ba? Ano ba yung ating, sabi kasi dito, the lower the percentage, the less efficient the power usage is. So, kung meron tayo dito cosine 90, cosine 90 degrees, ano ang cosine 90 degrees natin? 0. How about yung ating cosine 60 degrees? Cosine 60 degrees natin kapag ginupit siya, cosine 60. So, meron tayong 0.5. Cosine 30 natin, meron tayong 0.866. At ang ating cosine 0, is meron tayong 1. Ano po? Para, and yung 1 natin yan, cosine 0, kapag i-base natin siya sa percentage, meron tayo dito 100%. Yung ating cosine 30 is meron tayong 86.6%. Ang ating 0.5 is meron tayong 50%. At yung ating cosine 90 is 0%. Excuse me. So, the lower yung ating magiging angle dito sa ating power triangle, itong theta na to, ano po, pagtaas ng magiging efficiency natin. As you can see here, cosine 0, 1 siya, or 100%. Pero kung tumaas yung ating angle from 0 to 30 degrees, bumababa na yung efficiency natin, nagiging 86.6% na siya. What more kung lumaki pa siya ng 60 degrees na naging 50% na siya. So parang ang sinasabi dito, paglaki ng buka ng ating angle, ano po, pagbaba ng efficiency natin. Ano po, kasi nangyayari dyan, nagkakaroon tayo ng value or presence ng ating
reactive power sa pagtaas ng ating buka ng ating angle. Kung imagine natin, kung ganito lang kaliit yung ating angle, yan, at yung ating angle, maliit lang yung magiging value ng ating Q. Ano po? So, mababa lang yung magiging losses natin. Nakukuha ba yun? And dito rin papasok yung discussion natin dito sa ating chapter 2 na meron tayong power factor correction. Ano po, i-correct natin yung power factor natin. Kasi goal nga natin is maging efficient yung ating circuit. Maging efficient yung system natin. Ano po, so para maging efficient yung ating system, so i-correct natin yung mga reactive power natin. Ano po, meron tayo naman magiging discussion. Bukas ko naman siya i-discuss. Ayan. Nakakasunod pa bang everyone? Nakasunod pa yung everyone. So, ang power factor daw natin is the ratio of the working power. Ito yung ating goal. Yung ating working power ay equal siya sa ating apparent power. Apparent power natin siya yung ating S. Apparent power natin siya yung ating S. Ang ating working power siya yung ating P. Ang goal natin is yung ating P at S ay maging magkalapit sa isa't isa or maging same sila ng value. Kapag naging same sila ng value, meaning to say, ang ating P at ang S natin is, yung ating system is 100% efficient kasi wala tayo naging presence ng Q. Kasi nga triangle nga to, pwede natin siyang gawing complex number. Ano po, using S natin ay equal siya sa P plus or minus J. Di ba yung triangle natin sa complex number do sa YouTube, triangle natin naging rectangular form. So, ginawa rin natin siya do sa ating impedance triangle kanina. Ano po, kaya meron tayong sa impedance natin. Impedance. Sa impedance natin, triangle, is ito sa ating triangle na to, meron tayo ditong R, real number natin. Ating y-axis is meron tayong X, reactance. At yung ating hypotenuse is meron tayong Z. And dyan natin is meron tayong makukuhang R plus or minus JX natin. Same naman dito sa ating power, complex power yung tawag natin dito sa ating apparent power. So, pwede natin siyang gawing P plus or minus J. Ano po? Kung ang ating P ay malapit na sa value ng ating S, meaning to say, nawawala na yung ating presence ng ating Q. Kung ito yung magsi-zero yung ating Q, ibig sabihin yung P at S natin ay equal. Then, therefore, 100% efficient yung ating power sa ating system. At kapag nagkaroon tayo ng value ng JQ or negative JQ, yan. So, dyan na papasok yung nalaki na yung ating angle natin. Yan. So, we have different types ng ating power factor. So, meron tayong unity power factor wherein yung ating unity power factor is the voltage and current natin ay in phase sa isa't isa. So, kung titignan natin siya sa ating waveform diagram, ano po? Ano po siya? In phase po siya sa isa't isa. Ito yung voltage natin, ito yung current natin. Or, pwede natin masabi na yung power factor natin kapag unity is 1.0 ating value. Lagging at saka yung ating leading power factor naman, yan, babalik na naman si lagging at saka si leading. So, ang ating lagging power factor daw, the current lags the voltage by an acute angle theta. Or halimbawa, tingnan natin siya sa phasor diagram. Kapag lagging power factor tayo, sinasabi daw natin, halimbawa ito yung ating current. Diba? Sample lang, ito yung ating current. Lags daw yung ating voltage by an acute angle theta. So, napapag-iwanan daw si current ng ating voltage by an acute angle theta. So, ibig sabihin, kung titingnan natin siya doon sa discussion natin kanina doon sa leading at saka lagging, since ito ay counterclockwise ang ating pinag-uusapan dito. Yan. So, mauna si P compare sa I. And ang tawagan natin dyan is meron tayong lagging power factor. The current lags the voltage by an acute angle theta. So, kailan po ba, sir, nangyayari yung ating
lagging power factor. So kapag meron daw tayong naka-series na R at saka ng ating L. So ano po yung series RL? So meron tayong naka-series na resistor at saka inductor. Or meron daw tayong inductive loads. So kapag kinompute natin yung system, parang ang mangyayari is meron tayong say natin. Say natin na equal sa R plus JX. Meron tayong plus JX. Nakukuha ba yun, yung lagging power factor natin? So kapag meron tayong inductor at meron tayong resistor, matik yan lagging power factor. Kapag resistor lang siya sa circuit, siya po ay unity. At paano naman kapag meron tayong capacitor? So dyan ang papasok po yung ating leading power factor. Wherein yung ating leading power factor, ito yung ating lagging. Ang ating leading power factor naman, the current leads the voltage by an acute angle theta. So ito naman yung current natin at ito naman yung ating magiging voltage. Yan. Kailan ba nangyayari yan? Kapag meron daw po tayong presence ng capacitor natin sa ating circuit. Ano po? So the current leads the voltage by an acute angle theta. Kapag meron daw tayong series RC. So kung sa circuit natin, meron daw tayong naka-series na resistor at saka meron tayong capacitor. At ano naman po yung last natin? And by the way, yung lagging at saka yung leading power factor natin, itong dalawa, is yung kanyang power factor is nagre-range siya from 0 above 0, greater than 0, but less than 1. Yung ating power factor. Power factor is greater than 0 but less than 1. Or parang ganito yung formula. 0 is yan, power factor, yan. So it can be, pwede sabihin natin 0.866 na lagging. Pwede rin natin siya sabihin na 0.866 na leading. Ano po, depende kung sino yung nauna, si voltage or si current. And last natin is 0 power factor. So kailan naman nagkakaroon tayo ng 0 power factor? Or pwede natin sabihin na meron tayong PF is equal to 0. So if the voltage daw and current are out of phase by exactly 90 degrees. Kung pwede natin sabihin, ito yung ating circuit. Ito yung voltage natin, ito yung current natin. So kapag ganito yung scenario natin, 0 yung makukuha natin. Ano po? 0 power factor. So ang chances na mangyari yan is kapag meron tayong ideal inductor or ideal capacitor na wala tayong kasamang resistor. Yan. Kapag solo inductor lang siya, solo capacitor or combination ng capacitor at saka yung ating inductor, so meron tayong 0 power factor. Kasi wala tayo dyan makukuha ang real power. Ano pa, wala tayong makukuha real power. Kasi lahat ng patak dyan is sa reactive power lalabas. Kasi yung reactive power natin ay due to the presence ng ating inductor at saka capacitor. Yung ating real power ay due to the resistance sa ating resistor. Ano po? And yung ating apparent power, yung S, combination ng dalawa. Kaya ito yung magiging formula natin ng ating real, reactive, at saka yung apparent natin. Ano po? Sa real natin, since ay may power triangle natin kanina, SPQ. Ano po, sabi ko nga kanina, S natin ay equal siya sa square root ng ating P squared plus Q squared natin. Ano po? And parang same lang naman din siya ng complex number. S is equal to P plus or minus JQ. Wherein dito nga sa formula natin to, di ba may na-introduce ako doon sa chapter 1 natin, na pwede natin kunin diyan yung ating magiging value. Di ba meron tayo dito yung ating P plus JQ, pwede natin siya i-convert into polar form. Pwede natin siya maging value na SM, magnitude ng ating apparent power, bar angle, theta. Wherein yung ating P ay pwede natin siya makuha using SM, then times ang ating cosine theta,
kasi siya ay nasa real number. Tapos ito yung ating Q. So meron tayong S sub M sin theta. Parang yung aking in-introduce kanina doon sa chapter 1. Ano nga yun? Yung pagkuha ng IX, IY at saka IT. Diba? Sa IX, IY, IT, ito yung IX, IY, IT. Parang nangyayari dyan is meron tayo I total is equal to IX plus or minus JIY. Or halimbawa meron tayong I total ay equal siya sa IM magnitude per angle theta. Where sabi ko nga sa inyo, pwede nyo siya makuha using IM cosine theta tsaka yung IM sin theta, yung ating IX at saka yung ating IY. Nakuha ba yung parang relation ng mga values natin from the complex number, from the impedance, ano po, from the power triangle natin. And, or pwede naman natin din siya makita using SOHCAHTOA. Ito naman yung ating theta, di ba? Yan. So, theta natin, kapag cosine theta natin, adjacent over hypotenuse. So, meron tayong P over S. Kapag sin theta naman, meron tayong meron tayong SOHCAHTOA. So, opposite over hypotenuse. So, meron naman tayong Q over S. Kaya pag kinuha natin yung S natin dyan, pwede natin siyang masabi ng S natin na equal siya sa P cosine theta. At yung ating S natin is pwede natin siyang kunin using Q sin theta. Ay, sorry, baliktad. Baliktad. Cross multiply nga pala to. Cross multiply ito. Yan. So, meron tayo ditong P natin na equal sa S cosine theta. At yung ating Q ay equal siya sa S sin theta. Nakukuha ba? Then, sabi ko nga kanina dito sa discussion natin ng power, ang ating VA ay galing siya sa VI natin, which is yung VA nga natin, siya yung ating magiging apparent power. Real power natin is measured in watts. The active power natin is a VAR. And yung ating apparent power is in VA. So yung ating VA, siya yung ating S natin is equal to V times I, or ito, E times I natin. Since yung ating S is equal to EI, so pwede natin siya sabihin na yung ating P ay equal siya sa EI cosine theta. At yung ating Q is equal to EI sin theta. So kaya meron tayo formula na to sa real power, sa reactive power, at saka meron tayo sa apparent power. Or since sabi ko nga sa inyo, ang cosine theta natin ay equal siya sa power factor. Cosine theta natin na equal sa P over S, equal siya sa power factor natin. Kaya pwede natin sabihin na yung ating real power ay equal siya sa EI times ang ating power factor. Or kung gagamit naman tayo ng Ohm's law, ano po, di ba sa ating Ohm's law, meron tayo ditong voltage IR. Since meron tayo dyang EI, pwede natin i-convert yung I natin into, ang I natin ay equal siya sa P over R, ang P natin ay equal sa IR, at saka yung R natin ay equal siya sa P over I. So kung meron tayo dyang EI, pwede natin siya sabihin na meron tayong E times ang ating E over R, kaya meron tayo dyang mapapalabas sa E squared over R. Or pwede natin siya sabihin na meron tayong VI, so pwede natin siyang sabihin natin meron tayo ditong V over I V over
Kasala-sala. Ang E natin ay pwede natin siya sabihin na meron tayong IR times ang ating I. Kaya meron din tayong mapapalabas yan na I squared R. Ano po? Kaya meron tayo ditong option dito, E squared over R and I squared over R. Bakit sir po R lang yung kinonsider natin for real power? Sabi nga natin kanina, yan, karelate lang siya ng ating impedance triangle. Meron tayo ditong R. Ito ay meron tayo ditong R. X natin dito ay meron tayong C. Parang i-realign natin siya sa power. Ito yung ating real power. Ito yung ating reactive power. At meron tayo ditong apparent power. Kaya kung titingnan natin siya sa Ohm's law, sa ating Ohm's law, ang ating S ay equal siya sa ating EI. Ano po? Or pwede natin siya sabihin, meron tayong, kung i-relate natin siya sa Z, itong S. So meron tayo ditong magiging I squared Z. At meron tayong magiging B squared or E squared over Z. Kaya mapapansin nyo yung formula natin dito sa apparent power ay ito yung formula ng ating S. Ano po? Well, sa ating power naman, real power, tingin naman tayo dito, real power naman natin siya ay nakarelate naman siya sa ating R. Kaya pwede nating masabi ang ating B ay equal naman siya sa ating I squared R at saka meron tayong E squared over R. So kaya mapapansin nyo dito, sa ating formula ng P, meron tayo dito, ito naman yung formula natin, E squared over R at saka yung ating I squared R. And last natin, meron tayo sa reactive natin Q. Ang Q naman natin is nakarelate naman siya sa ating X. Kaya pwede natin masabi na yung ating Q ay equal siya sa I squared X. Equal din siya sa ating E squared over X. Nakukuha ba? Parang ang nangyari, reactance natin imaginary. Imaginary yung reactance nating X. Imaginary din yung ating Q. Real power natin, letter P, real number siya. Well, yung ating resistance ay real number din. Ang Z natin is complex number, combination siya ng real number at saka yung ating imaginary number. Yung ating apparent power na S ay combination siya ng ating real power at saka yung imaginary power natin na Q. And i-introduce din natin dito yung ating conjugate na tinatawag. Na-discuss naman doon sa YouTube video yung ating conjugate. So ano ba ang ginagawa natin kapag conjugate? Yung ating, halimbawa kapag polar form, conjugate tayo. Conjugate. Conjugate naman. Kapag conjugate tayo, yung ating polar form, kapag kinonjugate natin yung ating si Z bar angle theta, pag siya kinonjugate natin, so equal siya sa Z bar angle negative theta. Sa rectangular form naman, so meron tayong R plus J X. Kapag kinonjugate natin siya, magiging R minus J X. Okay na. Nakaready yun na. So R minus JX. Tanda pa yun na sa video sa YouTube or naturo sa inyo sa advanced mathematics kung paano mag-conjugate. Ano po? Yan. So para saan po ba sir yung conjugate? Ano po? Ang ating normal na ginagawa, ano po, ay na-suggest na pare-pares na rin yung gagawin natin. Ang susundin nating pattern is voltage conjugate tayo. Ano po? Voltage conjugate ang ating susundin. Voltage conjugate. Ano po? Kapag voltage conjugate yung pinag-uusapan natin, ang S natin, P plus or minus JQ. Ano po? Kapag voltage yung ginamit natin na conjugate, meaning to say, ang makukuha natin dyan, kapag positive JQ yan,
positive JQ, siya ay inductive siya. Meron tayong inductive. At saka kapag siya ay negative JQ naman, siya ay capacitive. Then vice versa naman kasi kapag siya ay current conjugate. Kapag ang kinonjugate natin sa E times I ay yung current. Ano po? So, ang positive JQ naman natin dito, siya naman yung ating capacitive. Tapos negative JQ ay yung ating inductive. Yan. Ang ating susundin na sa computation natin ng ating E times I, since tayo dito is meron tayong E, sa S natin is meron tayong E times I, and knowing na tayo may complex number sa ating AC circuit. So, ang mangyayari dyan kasi is meron tayo ditong angle. Ano ba? Meron tayo 5 bar angle 30. Tapos meron tayo ditong 5 bar angle 20 degrees. Ayan. Ano po? Kapag kinonjugate kasi natin itong E, ano po? Magiging negative to. Ano po? Pero kung ang ating i-conjugate naman is yung current, ito magiging negative. Kapag naman kinonjugate natin yung isa, EI conjugate, ang magiging value naman natin dyan is meron tayong 5 bar angle 30 degrees multiplied by 5 bar angle negative 20 degrees. Sir, may impact po ganyan sa ating computation. Ano po, kasi dito natin makikita kung inductive nga siya or capacitive using power natin. May tanong po ba kayo? Sino yung naguguluhan sa ating power? Ang gulo po ng sulat nyo, sir. Para nasulatan nyo na yung buong papel. Yan yung Monday, ni-request ko talaga na makapasok lahat para mabigyan ng module. Anyways, habol na lang yung iba. Pag-screenshot muna yung iba. Screenshot nyo muna to. Kung kaya siyang ma-zoom pa. Haba-haba pala to. Ilang pages pala to. 5 out of 70. So, mga face-to-face tayo bukas. Hindi mas maganda makauwi kayo na maaga bukas. Okay, so, ngayon na lang tayo mag-extend ng tapusin natin hanggang saan kaya. Para kahit papaano, kahit tayo ay mag-dismiss ng late, nasa bahay na kayo. Hindi ko tayo bukas saka natin i-discuss lahat, abutin tayo ng alas 7. Baka kayo wala pang masakyan. Pero konti na lang siya. Anyways. So, may tanong ba kayo? Dinamihan ko na, naka 5 pages naman tayo sa chapter. So, I will be providing some activity today. Another set of activity with regards sa power natin. May problem naman din dito, pero magdadagdag na rin ako ng mga problem. For your practice lang din. Tapos bukas natin introduce yung mga, mas gusto ko itong ituro bukas yung ating RLC ng actual. Para kita kung may nagsosolve talaga ng ayos. Kasi dito ay maraming mga complex number na tayong titingnan ng ayos. So I will be uploading sa Google Classroom natin today yung magiging activity natin. Siguro mga nasa 5 to 10 questions. Kung ano yung kaya ko ma-prepare. Until, siguro magsasend ako before 6 p.m. Makikihintay na lang, and to be submitted yung ating activity until 12 midnight yung ating soft copy. Tapos ipapasa nyo sa akin yung hard copy tomorrow sa ating face-to-face class. Malinaw ba? So, I hope na may natutunan muna kayo today. We will be dismissing muna yung ating klase today para meron pa rin kayo time na mamaya. Bibilis ako na yung paggagawa ng activity para kahit paano mahaba pa yung time nyo hanggang 7 p.m. to solve yung ating mga sample problem. Related dito sa ating impedance and also dito sa ating power factor.
sa ating RLC, sa ating SPQ. Ano po? So yun lang, and have a great day po sa ating lahat. Paalam. Yes po. Sir, may tanong po ako. Apo. Doon po sa sample problems po sa complex numbers. Apo. Okay lang po ba na 4 yung decimal? Okay lang po. Sige po, thank you po. Makita kung kaya nyo siyang masolve. Ano po, since siya ay pang advancement talaga yung activity nating una. Yes po. May tanong pa? Okay na po. Thank you po. How about the others? May tanong pa po ba kayo? Ayan. So, hanggang dito muna tayo ngayon at parang ang dami ko na rin na-discuss about sa pati kanina doon sa mga drawing natin. Yes, by the way nga pala, bago tayo mag-dismiss, huwag niyong kakalimutan hanggang tomorrow na lang po yung payment ng ating module. Yun nata yung i-release ng kamay ni Espina, tama ba? Yes po, sir. Saka po regarding po sa groupings, sa laboratory po sa Monday, groupings po ba siya, sir? Bukas natin siya pag-usapan kasi mag-group tayo tomorrow. Kasi 45 tayo siguro, atingin ko kayo ng 9 groups. Pero ang daming chechikan pag 9 groups. Ngayon ko na lang 5 groups. Tig siya siyam. Hindi, hirapan ko nga lang yung active lab experiment natin. Hindi, gawin natin siya 9 groups. And baka sa Monday ay kailangan yung magdalahan ng laptop natin na may multisim. Kasi tayo mag-activity na sa Monday. And by the way 80 pesos yung ating collection tomorrow. Hanggang tomorrow na lang po yung ating collection for the module. Pwede na kayo magbayad kay Espina, so pwedeng siguro GCash or pwedeng cash din. Kung kayo may pang GCash naman, edi okay lang naman din. Pwede rin namang half-half yung bayad din. Bahala na sa Espina kung half-half yung bayad ng GCash or cash, or kung lahat ay cash or lahat ay GCash. Ayun na, kung saan kayo masaya. As long as makapagbayad lahat at makakuha lahat ng module. Mas magandang may module kaysa kayo nakatunga nga lang sa klase. And baka by tomorrow, i-guide ko na rin kayo. Kapag tayo ay nagklase sa Machines Lab at sa mga susunod nating mga klase, ay lagi kong gagawin na wala kayong mga bags sa inyong tabi. Ipapalipat ko lahat ng mga gamit nyo sa unahan or sa likod or kung saan may available na pwedeng pagpatungan ng mga gamit nyo. Para ang ating discussion is naka-focus lang kayo sa ating module. May dala kayong calculator, at doon lang kayo naka-focus buong klase natin. Walang nagse-cellphone, walang nagchichismisan, walang tulog. Kitang-kita ko kasi wala kayong bag sa inyong mga upuan. Wala kayong ibang kinakalikot doon kasi ang hawak nyo lang yung module, ballpen at saka calculator. Malinaw ba gayon? Tomorrow mag-start tayo ng ganun para mas kita ko talaga na nagsosolve lahat. At doon lahat nakatingin sa akin. Ayun. May question pa po ba? So kung wala na, so gagawa lang ako ng activity natin today. For your practice. Kasi ang mangyayari bukas is RLC na tayo. Hindi na natin isa-isain yung mga power. Yung kung paano kinakompute sa SPQ. Diretso na agad tayo ng RLC bukas. Hindi, ipapracticein natin through activity yung ating magiging problems. Yun lamang, and have a great day po sa ating lahat. Huwag kakalimutan magdalahan ng calculator bukas. Baka may surprise quiz din tayo. Yun lamang, and have a great day. Thank you po, sir.